sa salamin na may ngiting nababakas sa iyong mukha. Naalala mo pa bang mga araw na di ka nangangamba para sa iyong pamilya? Kanya-kanya tayo ng pinagdaanan. Ang lahat ay pagod, ang lahat ay takot. Hanggang kailan tayo magtitiis? Magbubulag-bulagan hanggang kailan? Di kaya ito na ang hudyat upang tayo ay kumilos. Lulod na ang ating bayan sa tindi ng mga unos. Bumangon na tayo, bumangon na tayo. Bagong umaga na harapin, bagong pag-asa. Nasa atin ay gigising tayong lahat. Ang siyang makikilabang sa ating pagbangon, sa ating pag-ahon. Bagong umagangan, bagong pag-asa para sa ating bayan o Pilipinas. Handa ka na ba o Pilipinas? Handa ka na ba kay Lenny? Huwag silang magpeke-pekean. Huwag silang maging parang all of a sudden mayroon na silang nahanap na dahilan. Sabi ng teacher ko, kapag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Mayor, your reaction lang po kasi nasabi po ni Vice President Leni Robredo kanina that in a way, yung pagkakaiba nyo ng opinion, particularly on the Marcos issue, ay nakatulong sa pagdedesisyon niya na tumakbo. Talaga? Opo. May differences so, kayo ng opinion. Yun lang ang dahilan niya kung bakit siya tatakbo dahil lang laban sa mga Marcos na naman. Paano naman kami mga Pilipino? Wala kaming trabaho. Maraming Pilipino nagdidildil na lang ng asin. Maraming Pilipino hindi malaman ano ang naghihintay sa kanya sa kinabukasan. Marcos na naman. Bakit kailangan uminog ang mundo namin ngayon sa away ng Marcos at Aquino? Sa away ng anak ni Marcos at mga anak at kasama ng Yellow Tards. Ay, pink na pala, sorry. Bakit lagi na lang kami mamumuhay sa away nilang dalawa? Hindi ba naman ba karapatan namin ngayon kasama ng mamamayan na makapamuhay sa kasalukuyan upang mapagandaan ang kinabukasan? So I don't want to live in their past. We deserve to live and change the future for the better.
We don't want to live in their past. Now, tanungin nyo rin si Bongiorno, magkano na ba ang taripang nabayaran mo sa gobyerno para ma-compute nyo? Magkano naipasok niya? Ibibigay ko sa inyo yung figure of that 67 shiploads na pinasok nila. Magkano bang binayaran yung taripa? Magkano bang binayaran yung tax? Dahil ang dami yung simentong dinala sa bayan. Now, kung di magtugma yan, by the hundreds of millions, smuggler po kayo, Senator Lacson. Unless sabihin mo sa akin na hindi mo alam ang activity ni Pampilo Lacson Jr. Dahil kung hindi mo alam ang activity ni Pampilo Lacson Jr., wala kang alam sa customs. Anak niyo po siya eh. Kapangalan niyo po siya. PDP laban! Buong puso ko po, buong tapang at kababaang loob ay umaasa po ako sa inyong suporta. Suporta may dalangin ng gabay sa Panginoon. Tinatanggap ko po ang inyong nominasyon sa akin bilang kandidato sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas. Sabi ng Psalm 89 verse 14, righteousness and May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad, at ating itanghal bagong lipunan. Yung ilalim ng basement ng bahay, puro ginto. Tapos, sabi kong ganyan, aba, grabe ito. At saka, Ano puro ginto? Ginto. Yung basement niyo sa San Juan? Oo, noon. Nakita niyo, puro ginto. Ginto. O anong sinabi niya? Saan niya nakuha yung ginto? Sabi, kasi abogado siya ng mga Benguet, Atlas, Lepanto, nung before the war. Kaya kasi nung naging top-notcher siya, ang pinili niya, hindi mga iba-ibang corporations, kundi mina. Naniniwala siya sa gold. You mean to say he bought the gold with He his bought- earnings? And he trade, and he, So- with his earning, and then he traded in gold. Eh, bakit Tapos hindi nalaman ng sambayanan yan? Tapos- Bakit nung bumalik siya, hindi siya nagsumbong na ganun pala wala ang naman sinabi maniniwala sa kanya. Kasi sino naman siya noon. At saka under the American rule, 45 noon. Tapos pagbalik niya, nung nakita niya na itong ganun nangyari, sabi niya, forget the money. We want our independence. True enough, ito, nagka-independence kami ng 46 na hindi tayo binigyan ng veterans. Mula noon, makikita, meron akong mga dokumento, he started trading on gold. When he had about 6,000, 7,000 tons, he entered politics. 7,000 tons? Yes, I have the documents. I have all the documents. You are telling me, Mrs. Marcos, And that you gold have nung araw, 7,000 tons in the basement of your house in... Something like that. Eh di, nahulog na yung bahay niyo sa weight of that. Hindi, the basement na yung lupa na yun eh. $32. Meron akong dokumento lahat. During a talk show in the US TV, the week following the bombing of the New York Twin Towers,
President George Bush was asked this question, which is the richest country in the world today? With a smile he said, the Philippines.